And welcome back sa ating Matsuri Podcast, mga kaibigan. Ito po ang show kung saan pinag-uusapan natin ang Japanese at Filipino festival culture. Kasama nandiyan ang iba't ibang mga bagay pa na nakasama doon like anime, cosplay, gaming, collecting, mga pagkain, music. At ngayon, parang huli ko nang sabihin yung pangalan ng kuweteng. Magpapakilala muna kami. Ako po ang inyong host, Israel Bunaobra, at kasama kong host ay si... Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Yuki, komedyante Hapon galing sa Japan. Konnichiwa. Konnichiwa, Yuki. Konnichiwa. Ang dami ko sinabi tungkol sa mga categories na sinasama natin sa... Anime, otaku, Pero ito, isa sa mga pinaka-unique na feature ng festival natin from last year, yung Matsuri in Manila 2020. Pero first time, di ba, yun last year? First time Yung yun. magkasama yung otaku event. First time ko rin nakakita ng ganitong klaseng kasama sila sa event mismo. Kasi nakikita ko lang itong mga to pag car show events. Ako, talagang first time. First time. Yung, hindi ako sumali sa yung car show event. Kaya talagang first time napanood. Hindi ka pa sumasali sa car show? Di ba may sinusundo ka dating mga model sa car show na Ano yun? model mo yung maghahawak ng gano'n na mga... Wala. Wala. Ibang hapon yun. Ibang hapon. Ibang event. Sige na. Sige na nga. Pakilala natin ating mga guest, mga kaibigan. Si Chuck and si Jay. Yay! Chuck, Jay. Sila Chuck, ay Jay. mga drifters. 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 Kayo mismo, mag-drift. Kaya mo sabihin? Drift. Wow, puta. Pero ngayon ko lang nalaman. May Yung drift, Oh. galing sa Japan pala. Really? Ngayon lang nalaman ko. Okay. Bakit drift na lang? Dapat Japanese na lang yung... Drift pa talaga galing? Drift pa talaga galing sa Japan? Oo. Tapos, anong salita yung Japanese? Drifto. Drift. Pero drift pa rin. Dapat yung Japanese word na lang dapat. Gairaigo. Oo. Hindi, tarang, siya, parang hiram na salita from English as ginawa niyang Japanese. Talagang English. Para Japanese. Drifto. Drifto. Ano pa ang mga example ng Gairaigo? セブンイレブン。セブンイレブン。マクドナルド。スターバックス。 Yun, hindi pa isa. 7-Eleven ang galing Japan originally yan. Talaga? Oo. Ako na ba US? Hindi. Hmm? Japanese talaga yan na Ako yung Japanese na yung invento. Dapat Japanese na lang yung salita. kayo may sira lang. Drift, di dapat nahirapan doon Isa sa pa example ng Gairaigo, orange. Orange? Orange. Orange. Parang Bisaya yung tunog ko. Orange. Ang kohi ba Gairaigo o talagang Japanese na? Japanese. Kohi. Kohi. Alam mo ba ang kohi? Coffee. Coffee. Diba? Kohi. Ano ka ba? Nahirapan niya. Sa inyo. Ano ba ang mga Gairaigo terms? Kasi drifto. Nagsimula tayo sa drifto. Durifto. Doraemon. Doon ba galing si Doraemon? Dorito. Ganon? Hindi. Drifting si Doraemon? Anything na boss na ang dulo niya yung May verbs. kasi nalala ko pag sa 7-Eleven, pag gusto mong initin, sabi mo hotto. Hotto. Hotdog. Kaya Hotdog. Hotdog. pag wait to. Laging may wait sa dulo Para may may isang syllable, may valves. May iuwi o kailangan eh. hindi pwedeng like dudulo mo T or Hindi pwede. Hotto. Hotdog. Hotdog. May verbs. Lahat ng salitang Japanese meron din verbs. Kaya yun, pwede mong isalin lang yung pangalan, yung English word sa Japanese. Kahit pangalan mo, Israel. hirap. Israel. Yung wala ng puto ng L lang. Pag si Chuck, Chakku. alam mo ko ng Chako? Ha? Ano Chako, ganun. Yung parang Yun. Parang Chuck. Bruce Lee. Bruce Lee, yeah. Ako si Jay. J. Pwede J. Ba't ganun? Kasi yung verbs. J. Parang I. Sounds J. Taga-India yun eh. J, di ba? J. Para J-E-I. Kamu Indian. Jay. Okay. J. Tanong muna natin sila, mga bisita natin, kasi kasama natin sila na drifters. Drifters? Tama ba ang term na yun? Drifters? Sa Japan, isang sikat na comedy grupo, Drifters. So parang legendary. Yung Ken Shimura, yung puting mukha na yung komedyante, kilala mo? Parang Hindi.
Hindi mo alam. Yeah, I think yung... Medyo lumang panahon. Yung drifters. Drifters. sa kanila. Oo. Kasi ang drifters din, wala pa sa term ng kotse, ang drifter, ibig sabihin kasi yung parang ano siya kung saan-saan napupunta. Di-drift. Kumbaga, parang vagabond. No, vagabond. Oo. Sa Japanese, vagabundo. Vagabondo. Todo, meron din. Vagabondo. Isang comics na parehong yung Vagabond. author ng Slam Dunk. Gumawa siya ng bagong comics, Vagabondo. 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 Yun ba yun tungkol sa kung saan sila pupunta? Oh, parang yung lumang panahon, parang samurai na lumang panahon. Ayun, vagabond. Oh, Vagabondo. Parang Sakto. Loloni. Oh, parang ano. Dali pala mag-Japanese eh. Vagabondo. Hindi. Ito, t-shirt to eh. T-shirts. T-shirts. Shirts. Sweatshirt to. Sweato. Sweato. Iloloko na tayo nito. Sweato. Walang T, di ba? Sweato. Ano yung grupo nila, pare ko? Drifters pala. Well, actually, ako di talaga ako nag-drift. More on sa car scene. Pero si Jay, pag nagde-demo siya, ako talaga yung talagang Si Jay talaga. Pagkari sa kanya, parang nanano. Tapos yung kanina na kung ano yung tawag sa amin, mga nagde-drift. Technically, professional racing drivers kami. Yung ginagawa namin is drifting. So, usually, Tawag sa inyo, drifter, di ba? mga drifter. Pero inaano namin talaga na professional racing driver. Ayan. Meron ba professional racing driver dito sa Pilipinas? Marami. I mean, pag May race ba yan? Ay, teka lang, lumalabas na naman yung porke traffic lagi sa amin. Ay, walang kumagano sa'yo. Siksik na yung driver. Paano kayo unang race? Walang kumagano. Paano kayo nagbabasketball ang liliit nyo? Kanya na naman yan eh. Basta ko nakita yung circuit, ganun, sa Pilipinas. Hindi, sa bus lane na Dakar. Sabi lang. Huwag po kayo tumaas sa backlane. Ano yung bus rin? Bus lane yan doon. Bus rin sala. Bus rin sala. Huli kayo dun. May eksena ng drifting sa Pilipinas. May eksena ng racing per se. Professional. Actually, sa Baguio, Santa Garon ako, kaibigan ko yung isa sa mga sikat na racer sa Pilipinas. Carlos Anton. Anton, yan. Tropa natin. Actually, yesterday kasama namin. Talaga? Yung anak na niya ngayon Si Nigo. Sabi, no? Sa Tagubago ka pala, boss? Kaibigan ko yung mga yan. Pero unyo, pareho kami Ilocano. Yore ka. So, yun, malakas ang eksena ng race. Dito sa Pilipinas, malakas talaga ang racing dito. In regards to drifting, di naman mangilan-ngilan, siguro less than 50. Yung ang Active. ang active na. Oo. Tapos professionally, less than 20. Pero meron 20. Paano siya masasabing professionally? Meron bang parang may certification sponsorship. ba yan? Or may competition na pag sumali ka doon, Analo. professional drifter ka? Or ganon ba siya? Hindi naman. Ako kasi, coming from a company back, masasabi kong professional ka once na paid ka na to do that. To do Like what you're kita. doing. May kumikita. Kumikita ka na. So, technically, as of now, dahil dito sa aking manager, si Yusap, Kung kano cut nito? 30%? Kasi wala, minsan nga, charity lang eh. We just enjoy doing this. Kasi talaga mahilig kami sa kotse. Japanese car culture talaga trip namin eh. Yun naman siya sabi lagi ng mga tumatanggap ng pera. We just enjoy the craft. Siya yun, anak yun na. Pag sinabi nilang masaya sila, meron sila, tinatawakan sila. Yung kumikita, paano kumikita? Parang yung may sponsorship or parang competition na para premyo. yeah. So, technically, maraming paraan para kumita sa pagiging professional racing driver. Una, sa mga sponsorship. Kita ka doon or may mga companies na gustong sumali sa isang competition para madala yung brands nila. Yung competition meron din sa Pilipinas lang. Meron sa Meron din Pilipinas, Pilipinas. meron din sa iba. Ba't yung track natin dito? Formula 3? Ba yung meron tayo? Paano na yung track natin is yung Clark, yun lang yung pang Formula 3. F3, di ba? F1 pinakamaganda, di ba? Pinakamalakas. Kaya yung usap namin kanina, yung Japanese level, N5 pinakababa.
Pero N1 pinakamataas. Salita. Oo. Parang yung sa language nila pala, meron din silang mga exam kasi para makita. Proficiency. And N4, N3. And siya, native speaker siya, aminado siya na hindi niya kaya ipasa yung N1 agad-agad. Siya, native speaker na siya, mahirap talaga siya kasi medyo malalim. Ako, wala pa ako sa N5, sigurado ako, hindi ko pa kayang ipasa yan or ano, po konting words. Mahirap. Ikaw, self-assess mo, N3 ka? Parang Bakit tingin ko N3, N2, kaya ko. N1 mahirap. ganon din dito. So, Ay, kanina narinig ko yung formula. Hindi ako masyadong sanay. Sa Japan madalas F1 kasi. F1. Kaya yung mga racer sa Japan, F1 racer. Yun na parang professional. F1 racer. F1. Kaya formula pala. Formula 1, 3, 2, 3. dito. Yun yung mga Level ng... tinitimpla sa gatas ng bata, formula. Hindi ko alam. Meron siya na kasi. Sorry. Hindi ko alam. Yun lang yung track talaga na parang certified na for UNC. Pero meron tayo boss, sobrang marami na ring mahilig sa drifting yan. Meron kaming kliyente, si R33, si Boss Emon. Meron siyang lugar sa San Simon, Pampanga. Gumawa siya doon, ang tawag niya doon, R33 Drift Track. So, sobrang laki nun. Actually, kahapon meron silang drift competition doon. Okay. So may mga parang enthusiast na rin at saka mga kumbaga nagsasama sa Sila na yung gumastos. Pinasemento niya yung palayan yung dating maluwag. Pinasemento yung mga ilas. pala nagmamahal ang presyo ng palay. Bigas sa atin. Nagiging racetrack na. Yun ang pinakamalaking frag sa Pilipinas. Yeah. Pampanga. Drifting. For drifting. Pampanga pa. Meron pala. Gusto ko makita. Yeah, maybe. San Simon Pampanga. Gano'n kadalas yung parang pwede makita ng drifting? Well, every month meron. Walang Actually, yan yung pahiraran. nakakalungkot kasi usually yung mga bata ngayon is hanggang computer as of now. Ngayon ayaw nila lumabas. Oo. Mainit. Oo. Pangalawa, magastos. Magastos din. Talagang magastos talaga siya. Pero once na na-experience mo na, hindi ka babalik ng computer. Oo. Iba, sobrang iba. Totoo. Ako nga, actually, hindi ko talaga gusto yung drifting before. Pero nung na-experience ko na, sabi, ito pala yun. Oo. Ay, nagigets ko na kung bakit ginagawa ng mga Tama naman. Kahit yung comedy din. Masuke sa TV, pelikula, masuke live show. Ay ba? May something sa drifting na sobrang demonstrable Yung, typically pag sa racetrack sa Clark, makikita mo lang kumakarera sila, umaanda. Pero sa drifting, pwede mo siya mapanood dito ka na din yung kotse, nagdi-drift siya, may usok. Minsan natatasip sa'yo yung go mo Na live Live ka. May something sa drifting na I think kaya talaga siya mabilis kasi technically medyo bagong sport pa lang yung drifting Which is nakakatuwa, drifting originated in Japan. Na sa Pilipinas, mga Pinoy talaga baliw sila sa Japanese car culture. So anything Japanese car culture. Hindi lang sa car. Ano yung anime? Yun. Parang hindi yun. Baka iba pa yun. Ibang P yung, hindi pagkain. Ibang P yun. So nabaliw tayo sa car culture ng Japan. Marami sana akong sabihin Ay ko yung para mas marami pa ata tayo kilala dun Marami tayong kilala doon. So yun yung Mga anong year to nagsimula? ayan sila medyo na Okay, dito sa Pilipinas, nag-umpisa to no mga 2005, 2006. Baka 20 years. Sa Japan, Japan nun. as early as I think mga 1980s. Drifting, di ba? Drifting sa Japan. Actually, hindi pa nila alam na drifting yan. Para isang technique lang. Isang technique yan. Apparently, Hindi nila nagawa yun. Oo nga paano nila na Na-discover. Oo. Nagbe-play ba yan dun sa sa parang sa mga Asian drivers na sobrang pangit tayo mag-drive tayo. Diba yun yung sinasabi nila, diba? Mga puti. Pag Asian drivers daw, Hindi ba kalin? hindi magaling mag-drive. Kaya siguro na-invent yung drifting kasi titigil dapat siya pero nagawa niya pa. Drifto. Nakakatawa doon parang ganun I think nang 1970s. 1970s. Yung kumakarera yung mga Hapon sa Japan, yung gulong kasi nun parang madulas pa. So yung may isang sikat I think name niya si Takahashi. Ako kasi. Imbis na ipreno niya yung kotse kasi nga dumudulas yung gulong.
sabi niya, slide niya na lang, i-drift niya na lang, tapos i-correct niya na lang along the way. So yung Mr. Pobreno ka, i-slide niya na lang, mauunahan niya, tapos doon niya na lang babawiin. Oo, babawiin na lang niya. Yun. Tapos, yun, I think, napanood ni, si Drift King, di ba? Si Keiichi Tsuchiya. Tsuchiya. Yun, Tsuchiya. Which is naging naging apprentice niya naman. Ano, apprentice. Parang naging student niya. Training. Straight through. Senpai niya, senpai. Yeah, senpai niya. Yan. Tapos nung naturuan na si Keiichi, So wala pang mechanics yun, tansya-tansya lang Hindi, sila. nagsimula talaga siya sa racing. Wala pang drifting. Oo, na racing laps, parang, sige, babawin ko na lang kasi baka mas delikado pag ipopreno niya or bawas oras yan. Pectus. Tapos, si Keiichi Tsuchiya, parang taga-buntok siya. So, doon niya minamaster. Kasi ang drifting, magulo nga yan eh. sa bundok. Kung saan siya nagsisimula, yung iba medyo, saan ba yan nagsimula? Sa track o sa road? Pero yung Takahashi talaga sa racetrack, sa racing. Kasi kinuha siya ng Nissan eh, para kumarera. Si Keiichi, siguro tinitesting niya muna sa mga back roads. Kaya, pag familiar kayo, lalo na yung anime ng mga initial D, di ba? Yun. Yung Toge is basically yung daan sa bundok like. Yung gulay Ano, Toge. Togeran. Oo, So yun, tapos, minaster niya, and then eventually, So parang pag ganun-ganun. oo, tas gusto ko ng tao, boss, kasi syempre pag nakakita ang kotse nag-i-slide, parang hindi siya normal eh. Tas parang maangas. May mga nanonood na sa kanya noon. Oo, nauso sa bundok. Sabi ko, maraming tao sa gilid. Kita mo, tatalsikan yung mga tao na gano'n, mga practice pa lang eh. Wala pa, ay sorry. So by the 90s, sabi nila, parang wala atang gantong competition, puro normal racing, drag racing. Gumawa sila yung nakakatawa doon ang pangalan nun, I think, Formula Drift. Formula Drift. Sa Japan, early 90s yun. Ang nag-organize na yun yung Keiichi Tsuchiya. Doon na siya. John siya. Tapos eventually na ng US, tapos yung nagdango pa yung Fast and the Furious, yung initial din ng movie. So yun doon siya nag-boom. Sobra yung nagiging ngayon relevant kasi umusbong na naman, naging meme yung Fast and the Furious na eksena. Di ba yung Tokyo Drift na eksena? Yung palabas yung, hindi ko alam yung mga pangalan nila doon. Di ba yung parang sa school? Si AI. Kasi yung kanta, di wala yung paglabas niya andun si Han ganun sa kotse. Kaya ang ginagawa nila sa meme, pabago-bago yung kotse. Kung minsan si Jollibee may truck dito. Kaya kalokohan yung ginagawa nga sa AI para. Lahat na nga nakita ko eh. Meron sa nakakatawa dun, boss. Paglabas niyong bida, si Han, nakayakap siya kay Vin Diesel. Nag-aalakad lang sila. Wala ka kotse. Saktong-sakto na yun. Ano yung expect yun? Parang, ayos yun. May something talaga sa... Pag ano kasi, boss, pag doon ngayon, maangas ka na kahit siguro nung high school, boss. Pag lumabas ka sa school, may kotse ka, maangas na. Tapos, lagay mo pang JDM. Tapos, JDM, like... Japan domestic market. Parang yung shortcut namin na tawag dun sa mga kotse. Dati kasi, boss, pag JDM. kalimbawa, may pyesa ka ng kotse na gusto mo sa kotse, pag bibili ka nun sa Japan, o yung terminology yun, JDM parts yan. Japanese domestic market. Galing sa Japan. Lokal lang. So, dati, pag gusto mo magyabang sa mga gas station, kasama tropa, pare, JDM yan. JDM. O, tas nauso na yung sticker ng mga JDM. Boss, ewan ko, familiar ka ba dun sa Wakaba? Wakaba? Yung dinidikit sa Japan pag beginner driver ka, yung para siyang lift. Wakaba. Wakaba. Dati yung ako din. Ginamit. Lahat eh. Yun, para baguhan. Nagsimula ka mag-drive nun, saan galing yung kotse mo, kamo? Sa tatay mo, di ba? Sa tatay ko. Oo, tas Kailangan yung dikit. Dalagay na Wakaba mai. Sa atin, di ba? nabangga siya. Oo. Dalawang beses. Walang drifting. Talagang bigyan ba? Doon mo na ng magmaneho. Since bati. Safe naman dun na. Siyempre, oo. Hindi kasi. Kaya siya nagtatago sa Pinas. Ito ko lang sa engineer. Dami. So, boss, Wakama yung sticker. Papapastay ka. Wakaba. So, boss yun, sobrang sumikat yun dito sa Pinas. Bakit? Wala kasi JDM siya eh. Pare, kung paano namin i-adapt ang Japanese culture. Kata rin tanggal, pwede pick eh. Lahat ng kotse nilalagyan nila. Parang ako rin legit na legit. Ganun. Parang
Wala lang kasi, tapos yung culture, kaya yung Japanese ni baluta, biliwag bino. Meron pa isa yung sticker, alam mo, yung pangmatanda, pamatanda, orange. So, yun, orange dila. Orange yun. Ano nakalagay? Yung driver. Senior driver. Yung driver, senior. Kaya ingat kayo sa paligiran nun. Dapat din nilagay sa kotse mo. Yung tatay ko, dapat. Tanda na eh. Ako, Tatay mo, hindi na-describe siya. Ikaw na-describe. wag ka pa pa rin. First time pa rin. Nakikita mo yung sinasabi nga nila, yung Asian fever na tinatawag nila. Na pag kumalat sa buong mundo, nagkaroon ng ganyan ng stage ng Japan, China, nagkaroon na ng ganyan. Pag sa Asian fever. Ngayon, Korean, K-pop, Marami. so Oo anything nga, no? na maging Oo. ina-adapt ng mundo, lalo pag nakuha ng mga puti. Tabo to, di ba yung sinasabi mo kanina? Oo nga eh. O di ba, gaijin, Kaiju. kaiju, galing Gojira. Oh, Gojira. Ano to, galing Amerika. Amerika, di ba? Mali yung spelling. Marion. Sulat ng Japanese. Oh, yung ano yun, Esmulat. Kaiju. Dapat marita yu. Kaiju. Parang kura na Y, YU. Arte. Nagkamali eh. Yung ginawa nyo nga sa amin noong 1945. Galit pala. Help up to. Biktima din sa amin. Biktima din. O, balik Gusto mo ito podcast mo, saan na tayo pumunta? Nagtitrip yan, literal. Drifting sa conversation. sa kuntok niya. Isa practice. Sa Pinas din, meron din. Sa Sa kaibigan ako doon, pare. Pero ang tawag nila, hindi ko lang po, slalom? Competition. Yan naman yung mga grassroots racing na Bago nagkaroon ng drifting, slalom naman dito sa Pinas. Slalom. yung bundok na drifting. Sa zigzag pa. Zigzag. Sa Baguio. Pinas saan kaya? Sa Baguio? Papunta sa Baguio? Yung sa may Lion's Head na yun. Oo. Minsan, pag may events, pinapasara nila yun. Doon sila nagko-compete pare. Cannon Road. Yun siya dati, slalom. Mahirap pa yung visitor. Kasi kunti lang yung kalsada, di ba? Papunta sa Baguio. Hindi, sa Marcos Highway sila lahat na. Diba? Cannon Road. Cannon Road, yun yung sasara. Or kaya may portions na pag talagang ginagawa yung buong Cannon Road, merong available na portion na pwedeng gamitin na ina-apply nila. Hindi ko lang alam ngayon kung pwede pa. Pero yung hindi illegal, pwede. Hindi ba? As long as hindi illegal, pwede. Kasi ngayon, Parang may illegal ha? Ngayon, isang post lang, boss. Bibigyan nga ng show cause order eh. Pero nung mga panahon na kulang wala pa cellphone. kilala ako noon na ito may urban legend dyan sa La Union pare. Sa di ko lang baka narinig niya rin ito. May urban legend na taga Baguio daw na parang harang sa racing. Yung parang simple lang daw yung box type na Mitsubishi ang dala niya. Yun ang sabi. Tapos nakipagpustahan, karera, akyat Baguio. Tapos parang walang bukasan ng hood. Ibig sabihin, hindi mo makita kung ano yung makina niya, kung ano yung setup niya, wala, pare. Pero lagi raw nananalo tong taong to. Mitsubishi na. Mitsubishi. Parang ganun din yung boss eh, no? Kasi sa Japan, yung Togeran, ang style nila, pabilisan, makababa ako, makamakit ng bundok. Tapos naririnig ko na yan, yung Cannon Road was packet yun ng Baguio. Pabilisan mula sa baba hanggang taas, sa bababa. Yung panalo, parang racing. Ganun. Takot ako doon. Ganun yung pustahan nun, boss, ano? Pabilisan makakit, no? Kaba siguro dyan, lalo pag Sobra. paano ang drifting sa ganun na may Bangin. bangin na involved. Kasi nakita kong drifting ninyo last year sa patag lang na diba? Ikot-ikot. Controlled environment. Even then, exciting na siya kung tutuusin eh. Mararamdaman mo na yung makina, amoy mo na yung gulong, di ba? Yung preno, no? So, paano yung ganun? Tasubok na ba kayo ng ganun? Maganda nga, kwento mo yung kasi nung last, lumaro siya ng hill climb. Kasama dyan si Carlos Anton nun. Kwento mo siya yung nangyari. So, technically, yung hill climb, ano naman siya, parang festival ng isang bayan sa Pangasinan. Okay. So, ngayon, nagpalaro sila, tawag nila Kalikasan Hill Climb. Saan to? Saan sa Pangasinan to? Di ko naman, Ang yung magandang daan dun, sa may Pangasinan, alam yun, mga tarim. Mga tarem. Mga tarim Pangasinan. Ngayon, nagpalaro sila ng one day. ang daan niya sa bundok. Yung mismo bundok. So, parang 5 kilometers ata siya, 6. Kukunin mo siya,
pinakamabilis na kumuha nun is I think 2 minutes 11 seconds. 10 kilometers yun? 6 kilometers. Kilometers. 2 minutes lang. Tapos bundok pa. Parang ako nagawa ko lang siya 2 minutes. Fastest is 2 minutes 15 seconds. Ito, Mabilis din. Actually, boss, sa totoo lang, minsan, yung mga tinanong mo ko parang feeling ko kailan ako mamamatay pag nakasakay ako sa kanya. Sa racetrack. Timmy, sabi, Pati na sa racetrack. Hindi. Pero boss, sobrang technical nun. Tas, alam mo doon ko malalaman kung gaano kagaling yung driver. Yung parang hindi sila takot mahulog sa bangin. Pero alam mo boss, nung last karera, di ba kakilala mo si Sir Carlos? Nalaglag yung kotse niya sa bangin. dati. Ngayon lang, last. Anong kotse yung dala niya nung? FD. FD. Pero safe naman kasi may roll cage siya. Pero buti na lang yung bangin niya, may parang may landing. Ano naman, siguro 5-6 meters. Oo. Okay lang. Kumusta siya yung katawan niya? Bugbog. Kahapon, lumaro na naman. Yun yung mga... Namatay eh. Hindi naman. Wala. Sakali may mangyaring din kay Carlos, pare, pogi naman siya. Okay sa'yo yun. Huwag kang hingit. Hindi, ano eh. Yung grupo niyo, paano nabuo? Yung, basic racing. Basic racing. So, technically, wala pa yung grupo. Magkaibigan na kami. Since Mga car enthusiasts na, yan na yun. Simula kami mga car show lang. Although, mahilig na talaga siya mag-drifting prior to that. So, mga 2011 kami naging magkaibigan. Tapos, up until now, maging magkaibigan. Tapos, yung basic racing, nabuo namin mga 2023 na. Kasi ako nagkaroon ako ng hiatus na 5 years. Then, sabi ko sa kanya, babalik na ako ulit mag-racing. Ngayon, lahat ng kotse ko with the hiatus is inuunti-unti kong ibalik. Tapos sabi ko, ikaw na lang maging manager ko. Ganito naman tayo dati. So, sabi ko, yun. Doon na namin nabuo yung basic racing. Ganyan, Yuki, pag nagtitiwala ka sa kaibigan mo. Ganyan, tamo, ang ganda ng samahan nila. Tapos single ka marami, di ba? Hindi ko alam mo ng problema. Hindi naman kaibigan yun. Hindi ko alam mo ng problema mo sa akin, pare. Huwag kang konektado sa pera. Hindi naman tungkol sa pera to, tungkol sa friendship. Para sa pera yun. Para sa pera yun. Para sa pera yun. Pag may pera yan. Pera yan, no. Hindi. Marami nang sumali sa inyo, yung basic racing na. Actually, ngayon, nasa 10 na 10 na po kami ngayon. Tsaka iba-ibang ano sila, hindi lang drifting, may slalom, Autocross, may super sprint. Tapos itong mga batang to is yung kumbaga yung nakikita namin may potential na lumayo talaga sa respective fields nila. No. Okay. So, parang tulong na namin sa kanila kasi Dedicate sila ng oras talaga dito. oras lang namin yung binibigay namin sa kanila kasi ang coaching dito sa Pilipinas is mahal pa rin eh. Coaching? May coaching. So, coach mga... So, parang 10,000 pesos per day. Wow. Makano? 10,000. 10,000? Oo. Diba, pinasok natin career, Yuki. Mahal pala. So, yun sa amin, by day na namin binibigay na revisionary. Parang gusto namin lumayo sila sa respective racing careers nila. Pero sa totoo lang, gusto ko lang mas marami akong kalaban. Maganda nilito, no? Parang Goku. Mas gusto ko, mas parakas na kalabang. Yung palaman kung kaya nyo na, dapat matalo nyo ang senpai nyo. Radiari, nataluin mo na. Maganda anime talaga to. Kumusta yung nyo? Yung naging experience sa Japan naman. Pumunta kayo recently? Car show? Na mahilig puntahan ni Yuki yung mga car show. Hello mga boss first time ko this Tokyo Auto Salon. So, pangarap ko kasi talaga yun. Parang pag kayogay ka dito sa Pinas. Well, actually, kahit sa buong mundo, ano mo yun, kasama sa bucket list mo yun, Tokyo Auto Salon. So, this time around, sabi ko, hindi ko na Counterpart dito is Manila. Auto Salon. Manila Auto Salon. Pero- Sa US naman, SEMA. So, sa Japan kasi talaga, unlike sa ibang bansa, may something kasi sa Japanese car culture na parang wala silang pake kung anong trip mo. Kahit anong setup trip mo eh. Kung gusto mo ng off-road, gusto mo ng kakaibang body kits, gusto mo ng racing. Lahat doon, halo-halo sila, tapos wala silang pake. I think in Japanese car culture, may mataas yung level ng respect. Kung ano yung trip mo, dito kasi or sa ibang bansa, pag hindi nila trip, ibabash ka. Oo, talaga. Oo. Kaya,
Yun yung may something sa Japan. So nung pumunta kami Tokyo at Salon, iba't ibang booth, iba't ibang kotse. Tapos Ibang design. iba-ibang design. Oh. So nakaka-enjoy siya. Kaya lang, so since yung pinakamalaking, para sa akin, pinakamalaking car show sa buong mundo, na sobrang yung variations, ang hirap niya libutin sa isang araw. Sobrang laki. Oo. Pero enjoy. Tapos, marami kaming sinamang kaibigan ng mga first time din sa Japan naman. So, alam mo yun, sa tipong vending machine pa lang, baliw na sila. Ako rin eh. First time ko na yan, but oh my God! Punta na kami. Ngayon, kunti lang. Dati, pwede mag-yosi. Pwede benta ng yosi. Bawal. Talaga dati. Kailangan mo yata ng, pag hindi ka yata Japanese, kailangan mo ng, may babayar ka certificate yata sa government. Parang taas ka yata. My card yata. Oh, may Oo, yata. Komplikado. Ngayon, parang kunti lang. Talagang drink. Buti pa doon sa Australia, no, may vending machine ng Yossi. Okay lang eh, mahal lang. Wala nga. Diyos, huwag kayo mag-Yossi guys, sinasabi lang na. Bad yan. Bad yan. Oo ba? Bad yan. Tapos, boss, typically, ang gusto namin doon, yung car spotting. Kasi yung mga siyempre dati pag sa internet, Sorry. sa magazine, Oo. kita mo yung setup ng Japan, kokopay mo dito. Pero iba na yung pag pumunta ka sa Japan, tapos nakita mo na mismo. Maandar, tumatak. Oo. Iba na. Tapos, aside from doon, boss, pinuntahan namin yung mga car meet spot doon. Ano yung card? Meron doon yung sa Daikoku PA. So, papunta siyang Yokohama, parkingan siya ng truck. Oh, di ba, pag yung magpahinga sila, Parang highway stop. Ganun. highway stop. Highway stop. Ano siya para siyang isla na man-made island. So, nauso kasi yun, lahat ng mga kartambay, dun sila. Kasi nauso dun sa Japan, yung wangan naman. Yung mga wangan, boss, wangan is highway, right? Highway. Kaya, Wanggang. wangang, Wanggang. wangang, yun na lang. Kasi kami, wangan eh. Para dire-diretso na. Wanggang para. Lahat may syllable. Wanggang. Wanggang. Four syllable. Kasi I think, boss, sa Japan, yung mga car enthusiasts kasi, adrenaline, gusto niyan mabilis. Yung sa mga taga-probinsya, yun sila kay Chichuchiya sa Chutoge route. Pero yung mga taga-Tokyo, syempre gusto nila minsan, set up mo yung kotse, gusto mong mabilis, tas di mo matesting. Dapat probinsya. So, tinitesting nila yung sa Wangan. Wanggang din? Oo. City yun. Marami sa, ayun, tono na dahil ba? Parang Skyway po, highway. Doon sila umahataw. Ang meet up spot nila yun yung Daikoku PA. Walang ano yan, walang speed limit yung... Meron. Pero, minsan, So parang autobahn sa Germany, ang autobahn sa Germany is Wala. Sa Japan lahat meron. siguro ang style na lang sa Japan, pag mas marami kayo, mas mahirap kayo mahuli. Parang ganon. So yun, uso yun. Tapos technically, parking area siya. So yun yung tinatawag naman boss ng car meet. So pupunta doon. Ang nakakabilib doon, in the past 5 years, sobrang sumikat yung kultura na yun, boss. Nagkaroon na siya ng subculture doon. So typically, mga turista, pupunta sila doon. Ako, boss, nag-rent pa ako ng kotse para mga punta doon. Oo, punta ka doon. Car meet na yan. Punta mo iba't ibang auto, may hapon. Yung mga pinapangarap mo lang na napapanood mo dati. Doon na makikita. Although regulated siya, hindi talaga siya technically pwede. Like halimbawa doon, pag napuno na yung Daikoku, lalabas yung mga pulis doon. Harangan na. Tapos ang nakakatuwa doon, boss, nung nandun kami nung last, kasi pag basically Tokyo Auto Salon Week, ang daming car meet doon, iba-ibang lugar. Meron sa Odaiba, ganyan. So nangyayari nun, boss, lipat-lipat kami. Hanggat dumating yung pulis, disperse na ulit, as lilipat kami sa bagong car meet. Yun yung, minsan na, meron doon, boss. Ako, sa totoo lang, mahilig ako sa kotse, pero may time din, suko na. Kasi bukod sa malamig, ang lamig ng January. Oo, January malamig. Yung mga minsan alas 4 na, ayaw pa nila umuwi kasi, alam mo, parang baliw na baliw sila sa kotse. Lalo na mga first time, may NSX, may mga GTR, iba. So yun, enjoy na enjoy. 2 weeks kami doon, pero sa totoo lang, parang bitin. Kasi yung culture kasi ng Japan, mula sa kotse, pagkain, yung mga building, hindi mo Architecture. ganda. Grabe. Yun. Kumusta ang mga Hapon na nakaka-interact nila sa mga car show nila? Yung mga nag-display ng kotse nila, ano ba? Accommodating din sila na pakita yung kotse nila, yung setup nila, ganun ba? Or As long as wala namang language barrier, very hospitable. Okay naman, mababait na. Wala naman yung racist whatsoever. Wala. Masarap sa Japan kasi parang feeling mo para sila mga Pilipino din. Na Excited sa ginawa nila.
Meron Naghapon din. may nakakatawang kwento dyan eh. Pumunta kami sa parang, ano ba yun? Basta bentahan siya ng mga pyesa ng kotse. May dumating na medyo matanda, siguro mga late 50s. May dala siyang GTR. So kasama na yung mga tropa namin. So mga 5 sila. Nakakita sila ng GTR R32. Mga ganun din yung drift car niya eh. Pero ano to, parang ano lang yung malinis sa setup. Yung mga kasama ko puro vlogger. So nag-vlog sila dun boss 30 minutes. Yung hapon, nakangiti lang siya. Tuwang-tuwa siya. Sobrang accommodating niya. Sige. Tapos binuksan niya pa yung hood. Binomba niya pa. I-explain niya pa yung set. Kahit hirap na hirap siya mag-English. Kasi minsan may ganun boss eh. Pag lalo na yung mga hapon minsan, pag English, parang nahihiya sila. Marami gano'n. Pero Nataharap pag meron kayong Isa, alam mo na yung gustuhan niya eh. Para parehong, pag parehas kayo naggusto. Kulik eh, no? Parang minsan di mo na kailangan I-explain, oh. start. Alam na, parang meron na lang kayong nagte-telepathy na lang. Mutual understanding. Yun yung mga na-experience namin. Sa Japan, masarap mag-ikot kasi lahat ng tao halos talagang mabait. Pag yung ibang parang contents ng YouTuber na foreigner, baka ayaw niya. Pero yung alam niya yung gusto niya, ayaw share. Kaya okay na yan. Para pwede share. Pwede mo i-share. Oo. Nakakatuwa itong nabuksan na bago sila Kensan. Kung paano nila kayo na-invite dun sa Matsuri in Manila 2025. Paano, hindi kasi siya staple eh. Ang drifting o ang kotse sa mga, para sa akin, ang tingin ko pa rin sa Matsuri nung unang time na ginawa natin, anime convention pa rin siya eh. Para sa akin eh. Oo. Which is uso talaga yun. Oo, pero yung vision kasi ng mga nag-produce sa atin, sila Kensan, sila Yusan, ang gusto talaga nila sila yung buong kultura ng Japan. Talagang yun na all encompassing eh. Kaya nga this year mag-iimbata tayo ng mga AB idols eh. Alright. Pag ano ba, boss, blurred pa rin yan. Depende sa mapapicture ay. Depende sa camera. Kaya nga, paano niya kayo na-approach or sino ba paano kayo kakilala? Well, I think po siguro kasi prior to that, madalas kami mag-demo. Pag may mga, like sa Mandaluyong, nag-demo kami. Kasi, ang maganda kasi sa drifting, pag gusto mo mag-demonstrate ng car scene, racing, hindi mo naman pwede mag-racing sa daan. Kapasara mo pa. Hindi katulad po sa drift demo, sasara mo lang yung like isang malaking kanto. Yun na yun. Kasi kaya hindi pwede yung lapirar building sa drifting. Yun, pero dati yung building natin, pero isang building, hindi pwede. So, drifting area doon. Ang maganda sa drifting, very demonstrable. Yun nga, naririnig mo yung slide ng gulong, ng makina. Tapos minsan, ang maganda sa drifting, boss, pwede kang magsakay ng mga shotgun ride, mga batang gusto maka-experience. No? Yun. Boss, suggestion ko, boss, mag-drift, sakay ka namin sa drift car, tsaka si boss, sa labas ka, boss, sa boss. Di po. Kinamaan pa-upload pa rin po. Story my experience to. Speaking of yung very quickly lang, paano ang fundamentals na pwede nyo i-explain ba sa amin? Paano ginagawa ang drift, yung maneuver na ganun? Okay. So, first and foremost, Gumagano'n siya. Pwede ba automatic dyan na sasakyan? Hindi. Hindi pwede. Pwede. Oo. Ano ka? Wala ko manual lang. Dapat malakas yung makina. Hindi na di ba? Kasi magaling ka mag-drive eh. Kumbaga, kung i-explain ko sa beginner, gusto ko sasabihin sa'yo, hindi nyo kailangan ng malakas na kotse, hindi nyo kailangan ng magandang goma, suspension. Kailangan nyo lang, gusto nyo matuto, and rear-wheel drive. Just or not? Kailangan. Rear-wheel drive. Gusto matuto, lakas ng loob, at wala ka ng pinag-aaral. Na meron sa college, wag muna. So, yun lang. Rear-wheel drive na kotse. Rear-wheel drive. Kahit sabihin mo na van yan, pwede pa rin. So, dito yung... Akala ko yung kailangan yung cambio. Yeah, manual. Manual. Man, kahit automatic. Pwede. So, ang gagawin mo doon, parang siya gumaganon. Okay. So, Good yung... Simulan mo sa basic yung donut. Kasi sa donut kasi, yung donut, boss, yung may ikakop siya mga ganun na. so kailangan mo is yung gulong mo sa harapan is nakakabig na, let's say pa kaliwa, no? Or pa left. Umpisahan mo na left. Tapos, todo. aapakan mo na yung throttle, unti. Siyempre, pupunta na siyang ganun. So, Ngayon, yung puwet nung sasakyan, yung rear nung sasakyan, gusto nang kumawala na. Once na kumawala na yung likod ng gulong, yung harapan na
harapan na gulong mo is ika-counter. Pag gumano na siya, igagano. Kumbaga yung likod, yun na yung papasayawin mo. Tapos yung harapan is Para hindi siya mag-spin out. tapos hindi na yung manibela yung nagdidiktan kung saan ka pupunta. Yun pa mo na, yung throttle mo na. Talaga? What the heck? Parang Actually, spiritual experience. Pero, once nakuha mo siya, ang sarap sa feeling. If you feel mo yung auto basically, kailangan para kayong in one ng auto Para siyang dance partner. yung kotse talaga. So yung Extension talaga ng sarili yung... sarili mo yung auto. Hindi ko alam kung mararanasan ko yan Kasi madalas, testing natin po. parallel parking pa lang. Sinasabi sa akin ng auto. Kasi in one din kami. Sabi niya, boss, di kasha. Di kasha. Bumaba ka na, papark mo sa iba. Kasi kahit buksan mo yan, di kasha. Hindi ka makakalabas sa kotse. Yun ang sinasabi ng auto sa akin Pag binubulong niya sa akin, boss, hindi kasha yung mga yan. Sa pukat natin. Maganda yan, gusto ko maranasan yan. Sige, yun. Oo. This year. Trip. This year. Nung last nga po yung mga cosplayer, pinatayo namin sa gitna Tapos inikutan niya Nakakatakot din yun Nakakatakot din. Ano rin actually, masaya para sa amin and mas masaya para dun sa mga tao sa paligid namin. Kasi nakikita nila na kung paano namin i-control yung sasakyan. Pero sa driver, pag nakita mong humihiyaw na sila na, sige pa. Akin naman, bibigay ko to. In the zone Lalo na boss, pag chicks yung yung sumakay. Kung bibigay nyo ABI, baka tumipid. Sinasabi ko, himandrit ko. Mukhang may mag-aaral ng drifting dito. Di na. Sigurado aksidente ulit. Actually, mag-grab na lang. Grab na lang. Angkas na lang. Angkas na lang. May ganun kaya, in the future, Grab driver na may special. Add ka ng 50, boss, kaya ako mag-drift. Okay, so na. Oo, sir. Siya. Diba? Kakayanin niya, diba? So, anyway. Dito, walang chance sa Pilipinas na sa mga main thoroughfares natin na ganyan, matesting yung mga sasakyan na sa setup nyo. As long as pinayagan siya na isarado muna. Ano bang speed limit na EDSA? 60? 60 pala. Pero feeling minsan hanggang 40 ka lang din kasi traffic Pag walang traffic, halimbawa, Holy Week, ganyan. Diba? Na sila. 60 limited. Nahihirap pa. Kasi parang ang daming butas sa EDSA Yun din para dahilan. Tsaka boss, sa atin may may obstacle Di ba, ang dami nababangga sa mga barrier, walang mga ilaw-ilaw, mga katakot sa mga Hindi nga naabutan ni Yukin. Dati pare sa EDSA may mga tumatawid pa. Dati, as in talaga, naabutan ko yun ng bata ako, may mga tumatawid sa EDSA. Talaga? Oo, may tawid. Wala rin EDSA day. Right, footbridge. Then sa atin, ito pa yung malaking agila na ganun. Sa atin, mga plane na, dito. Ayun, dati. Anong year yun, boss? Matagal na. 46 na ako. Dito ako pinanganak, tapos laki akong Baguio. Every summer, lagi ako nabababa dito. Nakakwento sa akin na nito ko yun Thank God. At yan pa kayo, lalapos ang so, makakatiblit ka. Ang pinupunto ko naman talaga, wala nang tao yan. Boss, may karawahe pa ba? May mga kabayo ba? Hoy, masasabi ko na sa inyo, ang ginitik na yung loob, honor. May kulay na ba dati? Black and white. Alam mo anong remote control namin nun? Ano, boss? Ikaw yung utos ng nanay mo. Ti ganun. Grab ko, bili ka. Grab kita dyan Tayo mga ngayon, kita mo naman, yung dami ng tawiran. Yung pinaka-viral dyan, yung Kamuning flyover. Si Mount Kamuning. Ano meron? Yung sa may Kamuning, sa may MRT, diba? Parang boss, 4 na floor yung laget mo. Ang taas, Mount Kamuning. Pero may bago na siyang tawiran ngayon. May bago na talagang flyover ngayon. Tatanggalin ako. Siguro, para sa akin, sana huwag nang tanggalin. Para monumental Novelty yun Pero, di ba? Sobrang taas. Kasi ang dati gumawa nun pare ng mga vloggers dati na
parang aakyat sa Mount Everest, maglalaki ng flag, diba? Ang bilis kasi. Churros pa eh. Kakapal ng jacket. Tapos kaya cute na Pilipinas. Walang para budol to. Everest. Pero yung bago nilang, ngayon, tawiran doon, maayos na. Maayos na ba? Kasi Mas connected bumaba na. doon sa mismong Kamaning station, ang alam ko eh. Na connected sa MRT, connected doon sa, ang tawag doon, yung bus na, ang tawag doon? Ay, Carousel. Carousel. Ganun na, okay na, state of the art na pare, pwede nang PWD makasampa, yung flyover ng Kamuning pare na. Kaya, hindi ko na Hindi pwede may dala kang bike no? Pero share ko lang, boss, no? Pag sa Japan, hindi problema yung paglakad. Ewan ko, parang parte siya ng commute mo. Sorry. Dito talagang Problema nung pumunta kami, kasi nung pumunta kami, di ko alam kung bakit ang saya-saya namin nagplano ng shows doon, July. Ay, init nun. Ang pinakamainit. July. Hindi pinaka. Yung August, mas mainit. Yan, August to yun eh. No? Huli is July kasi. July kasi. Di init ng boss, pawis na pawis ka, no? Hindi na ako naglakad. Nakita nila ako nagmamakdol. May aakyatan kaming bundok na kesyo magbabasa ng pera, na may dasal, ganun-ganun. Sabi ko, bahala kayo dyan. Sabi ko, naupo mo ba ako? Nagkape ako sa baba. Yun na ang ginawa ko. Kaya nyo na yun. Oo, kaya nyo yan. Di ko kailangan magbasa ng pera, magdasal lang kung kaninong Diyos para lang magpawisan. Hindi ako sama. Meron na Di ko na kaya yung mga ganun. Grabe. July ba niya? Nung July. Na-imagine ko lang yung anong buwan kayo pumunta? January. Lamig. Malamig. Tapos ang sarap mo man. Na maglakad kasi sobrang lamig. Oh, may Ganun kalamig, ganun naman. Sobrang hassle man. Mga ilang bagyo ang lamig. Yun yung standard ng lamig ng Pilipinas. Mas inakit namin yung sa Mount Fuji, yung Mount Fuji 5th station. Negative 6. Madhuji? Negative 6. Yeah, negative. Lamig, boss. Man. Oh. Mas malamig pa sa freezer eh. Mas pag mas minus eh. Parang ka nang sakit sa tenga, sa ilong. Kaya pala may mga nakalagay sila dito. Kala ko papapogi lang yun. Di, talagang kailangan talaga. Yeah, mas grab. Ito, delikado. Di ba? Nagkaroon ng frost, pwedeng matakot. Matakot yun. Talagang walang naramdaman eh. Pag malamig na sobra. Walang naramdaman. Namang hit, para namang hit. Kaya naman mainit ang car scene sa Japan kasi gusto ko magtanong ng isa pa bago tayo mag-end. Nagpapahaba pero Sige lang, boss. Japanese na anong paborito mong Japanese car na Gusto ko din naman. tigisa kayo GTR? Siguro ang pinakagusto kong sasakyan sa lahat is yung Silvia. Silvia. Meron pa ba ngayon? Mahal ngayon yun, mahal. Nissan Silvia. Parang lisang budget. Yes. Actually, econo car siya. Ginawa siya kasi econo car. Ikuno ka? Tipid. Ikuno ka? Dapat. Kasi kumbaga parang sports coupe siya, pero 4-seater. Tapos from point A to point B lang. Ngayon, yung mga hapon, ginawang race car. Talaga, sinetapais to po. Actually, yung mga nagcha-champion na drift car sa ibang bansa, Nissan Silvia. Puro Silvia talaga. Silvia. As in, Silvia, ikaw sir. Ang trip ko yung Datsun na 280s eh. So technically Nissan din yun, pero ang gusto ko kasi doon yung shape niya para siyang Japanese muscle car eh. Medyo macho. Yun ba yung may madalas na racing stripes na red tsaka blue? Yun ba yun? Meron din, meron yan, tama. Yun. May medyo trip ko yung classic kasi gusto ko yung headlight nun below. Tapos mahaba yung uso, yung ugoy. Tapos ko yung dati. yun, medyo, Two-seater ba yun? oh, Two-seater siya, di ba? yun yung trip ko. Gusto Japanese na cars na ganon o American muscle? Ako boss, medyo mahirap kasi may muscle car ako eh. So, Minsan pag American muscle na pinag-usapan, medyo mapapaisip ko eh. Anong naka-challenger ako na, pero, kung hirap oh. hirap. Kung practicality, yung challenger kasi malaki. Kasi yung mga anak ko doon sa likod, maluwag. Tsaka medyo modern. Pero kung gusto ko talaga yung dumating sa isang, lalo dito sa Pinas, gusto mo mas maangas ka, yun dadali mo yung Datsun yung 280. Datsun. Hmm. Ako naman,
American lang ba? Or pwedeng ibang... Ano pa ba dito? European, European, German, marami, Porsche, Porsche, Ako, ang pinakagusto ko talaga, ever since nung bata pa ako, ang tinatawag nila yun is McLaren GTR. Fucking is. Actually, mahal yun. as driver. Tapos, Nakita ko nga. Nita, kakayra. Wala mata. Kasi ako naman, Pag dalawang chicks sasama mo, boss. Hindi, actually, ako lang yun. Alam mo nandito? Ako. Ako yan. Tayo nandito sa kanan, ako pa rin. Nasa kaliwa mo na ako. Drive, Box ng donuts. donuts. Para safe. So yung GTR na McLaren. Ferrari. Ganda yun. Ganda yun. Matagal na rin siya, no? May bago bang ganon? wala. Wala, di ba? Wala nang lumabas after. Di, matagal na rin siya eh. Actually, ang kilala ko lang nung gumagamit talaga nun, si Mr. Bean. May ganun siya, si Mr. Bean. As in talagang nabangga niya twice, pinagawa niya twice. Tapos ginagamit na pa rin up until now. Meron ba rin sa Pilas na? Wala ata. Wala ako nakita doon. McLaren. McLaren talaga. So, Euro ka? Trip mo, European na. Yun lang, yung McLaren GTR. Yun talaga ang dream car mo talaga. Ferrari F40. Ferrari. Mahirap na magkaroon ng Ferrari. Wala. Ay, F40. Kahit pang McLaren, malabo na. May ginto. Hindi, maliban sa presyo, di ba yung si Ferrari daw, may mga standards pa silang background Sila check yung- ka. Ikaw yung pipilian ng Ferrari. Oh, Para magkaroon ka ng Ferrari. kahit gano'n ka kayaman, Yuki, hindi ka basta-basta makakabili ng Ferrari. Kailangan Parang, basta, alam nila yung buhay mo. Para lahat research nila. Kaya gusto kong maging sobrang yaman. Sobrang yaman. Bibili ako ng McLaren. Kasi gagrab ko lang, gagawin kong grab. Yogi mo kami. So, gagrab ko. Gagrab car ko lang. Ano ko lang, hindi pa grab. Delivery lang. Deliver. Hindi pantao. Deliver lang. Parang ito po yung milk tea nyo. Pan Shopee, Lazada to. Magkano fee? Hindi mo kailangan ko. Didimanda ka ng McLaren. Actually, may ganyan policy rin dito. Alam ko kasi ang may-ari ng... Tama pa ba ako? Ang may-ari ba ng franchise ng Honda is Ayala? Mga Ayala. As, I think, binitawan na nila. Ayan, binitawan nila. Pero dati dito ang Honda Ayala. Parang ang Ayala ata is, gano'n na sa electric cars. Pero dati yan, ang ako ng Ayala is Isuzu. Tsaka, tama. ang sa amin noon, nagtatrabaho pa ako sa Metrobank doon. Siyempre, mga Lexus, Toyota, yung mga yan. Metrobank to ito. Metrobank ko, yun naman ang handle nila. Pero ang alam ko ang Honda, meron silang certain parang sabi nila pipirmahan kong papeles na hindi mo pwedeng gawin taxi. Tama. Nalala ko nga. Tagal. Wala ka talaga makikita kang galaw. Ako sa taxi. Kaya dati, boss, pag gusto mo ng kotse na medyo reliable pero medyo may luxury, Honda talaga. Honda. Which is yun ang pinakasikat na kotse pagdating sa car scene dito sa Pinas. Honda talaga. Yung mga SIR, Civic, Honda Civic. Yan to ko Honda. Honda Civic. Carrera ka, no? Yan nabangga ko. Kasi may Honda ka. Pero urulin daw Honda nun. Kaya gusto ko na nga asar no sa Baguio eh. Kaya kung makita ko Honda, Honda na, paparahin ko. Para lang asar yung taxi. Para lang pag nagpas niya, alam ko. Alam niya. Hindi yung makakatulong na maayos mamayan kasi. Kaya nga bumili ako nito para di ako parahe. Nakauli yun ah. Mukha bang ano kong kotse ko? Pang asar lang. Anyway. Masaya. So magkaroon ng part 2 to, pare. Sige. Part 2 tayo, baka may oras. Kaya next Yes, game. Tsaka po, sabangan nyo lang kasi ang plano din namin, bukod sa demo, papatambay din kami ng mga kotse-kotse to. So, abangan nila yan sa Matsuri. Ang kaisa-isang last na lang na experience ko, pre-pandemic, after 2016 ba? End of 2016 yan, nag-host kami ng mga kaibigan ko ng car show. Doon sa Baguio, sa may Baguio Convention Center. Pero, hindi talaga ako car guy. Ang ginagawa ko, events. Okay, so nag-host din ako. Hindi pa ako stand-up comedian noon, pero nagjo-joke-joke na ako sa mga events kung host ko. Yun yung pinakamalaki kasi car show di ba? Ano talaga nangyari? Nagjo-joke ako, may joke ako. Hindi tulad sa stand-up na ginagawa namin, hindi mo maririnig yung tawa ng mga yan eh. Pero nakakarinig ako ng busina. Tapos sabi nila, boss, gano'n kami tumawa pag busina. O parang in-acknowledge daw nila kung ano yung sinabi ko. Busina. Sabi ko, okay. Akala ko, May record ako. ulo eh.
Buti na, pare. Tao na. Wala na, natutuwa na ako. Marami akong kaibigan kasi mga ganun sa Baguio. Kaya, masaya silang kasama, pare. Masarap kasama mga kargay. May makukulit lang minsan lalo yung mga bata. Pero pag yung matatanda, chill lang yan. Tapos, Pag lumagpas ka ng 35 yung mga yan. Okay na sila yun, no? Okay na yun, no? Okay. Yun lang, parang aso lang. Makukulit talaga sa umpisa. Oo, Pero pag tumanda-tanda, okay na kayo. Okay, chill na Mga sila. ganyan din sa Japan. Oo. Yung rape. Ganun yata talaga eh. Parang cycle of life yun. Pag tumanda rin yung mga yung makukulit, ganun din tingin nila sa mga bata. Pag ikaw naman na yung tumanda, ikaw na yung naiirita sa bata. Parehas. Mga batang to. Totoo. May podcast kayo, tama ba? yes bro. So, meron kami podcast which is Garahe Podcast. Pwede nila i-check sa YouTube, sa Facebook. Anything car culture, yun ang pinag-usapan na yan naman yun. Anything car. Sige. At magkikita-kita tayo sa Matsuri in Manila 2026. Guys, check nyo ang ating mga socials. Andun lahat kung details kung paano makakuha ng tickets. And magkaroon kayo ng chance sa panoorin sila ng live kung paano ginagawa na yung drifting. And ma-experience din. Talagang Kakaiba. Pwede sila ma-experience. actual. Pag may time, kung pwede. Kasi ayun o, yung bukas kayo ng bulalo habang nag-drifting. Basang-basa apon ta. Basang-basa. Ano yung bulalo? Mainit pa. Yun yung ginagawa ng mga vlogger ngayon po sa YouTube. Mga sikat. Sila. Makain. Sila kain. Oo, hindi ba nagsasalita? Iba. Kaya boss, kasi yung mukha mo doon, hindi mo na ma-explain. At tingin ko rin. Makakaramdam ka ng G-Force nun kahit pa paano. Parang kang binapaso baro. Sigurado yun, pare. Kaya gusto kong... Gusto ko marinig yung mga curse word na Japanese pag si boss na. Oo, si Yuki. Pag si okay, no? Hindi pa man di mamura yan. Yun. Japanese na mura. Oo. Hindi ba nabasan po tayo na mo wala. Wala. Okay. Thank you guys. Thank you. Yeah, sige. Thank you. Magkakaroon tayo ng party. Arigato. Sigurado. Saya nito. Yuki. Ito na. At teka, may tuturo ka bang Japanese word? Sige. Na. Japanese word. Baka drip to ah. Baka drip to. Drifto. Diyan, sige. Simple salita. Yung car. Kotse. Ano mo ba? Hindi. Ano? Sa Japanese. Kotse ito ba? Ano mo ba? Ano mo ba? Karu. In karo. Sa amin, karo, pampakay. Tere, karu. Oo, pampatay yan eh. Iba yung ibang salita. Kuruma. Kuruma. 3 word. Kuruma. Kuruma. Kotse. Kuruma. Makuntudo. Kuruma drifto. Kuruma de drifto. Kardere. Kuruma de drifto. Okay. Kuruma drift. Okay, Yuki. Alright. 이제 자파니스 엔딩. 산산나라비오스. 요. ありがとうございました。 Thank you, arigato. Arigato. Pansin mo? Hindi na tayo sinunod. Kasi matatanda na yung mga yan. Hindi ko alam yun. Hindi sila basta-basta magpapadala sa mga orang nangyayari. Kasi na ang mundo. Hindi yun. Bye-bye guys. Thank you.